Siyempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, 'di ba? Abogagang walang alam. Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas? Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagin na lang natin siya ng dugyot vlogger. Okay, bayan, kayo yan. Ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger na parang alam mo tumutula lagi na parang malay mo sa 28 lalabas na ang mga brusko nating mga kababayan, ang mga kaparian dahil nagsasalita na dahil nasa road na nga tayo to perdition, which is ang sinabi ni Inday Sara doon sa speech niya na napapunta na tayo sa Karimlan. Okay? Hindi ba tayo papunta sa Karimlan dyan sa Pilipinas? Ngayon, mga kababayan, nung sinabi ni Inday yan, syempre umaalma itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, 'di ba? Abogagang walang alam. Okay? Puro lamang emosyon. Hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila the way sila magsasagot-sagot. 'Di ba? Katulad nitong si Castro. Nung tinanong siya ng mga media na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagin na lang natin siya ng dugyot vlogger. Okay? So niya, baka hindi siya nanonood. Hindi daw nanonood si Vice President Sara ng press briefing nila, kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi nito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na mas kung maging president, maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng bangag administration? Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger na parang alam mo tumutula lagi na parang si Keso din tumutula-tula na ano tayo no mga kababayan, eto yung ganito, yung mga hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao pag sumagot. Okay? Kaya wag nyo na ikumpara sa akin yan, malayo yan. Kakain muna siya ng maraming polboron. Okay? Dahil wala yung paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kanyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan, or sa karimlan? Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon, ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, nung panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano pa man,
hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spokesman Roque can attest to that, na hindi yan what do you call it, vision or mission or intention or goal ng gobyerno ni Pangulong Duterte na pagpapapatulan itong mga vloggers. Alright? Kasi ang inatupag ng Pangulong Duterte kung paano niya paano magkaroon ng peaceful living ang mga Pilipino through that war on D. Kung paano gustong tuliin ni PRRD ang mga tax evader katulad ni Lucio Tan, Mylong, Dunkin Donuts, kung ano pa, para ibalik ang pera sa mamamayang Pilipino. Yan ang pinagkabalahan ni Duterte. Kung paano bigyan ng karangyaan na buhay o magandang kalinga ang ating mga men and women in uniform na yung karamihan ay ayaw pa mag-speak up para marinig ang kanilang boses. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang gagawin? Ano ang mga ginagawa nitong itong Malacanang? Apektado sila. Apektado dahil ang sinasabi ng bangag na administrasyon na inuuna daw ni Inday ang mag-travel dito sa Netherlands. Ang tanong ko sa mga bangag na ito, pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang turned undersecretary, ng amo mo, na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga kajaming na sinabi na nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag, okay? Hindi pa na ipapaliwanag kung nasaan na yung mga kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang banig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi na wala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Extortion sa airport, extortion sa mga business na, bago magsimula ang mga foreigners or mga investors, ay kumukubra na ang mga tiwaling kaalyado ni Bangag. Alright? Now, gusto natin, Ren John, what do you think about the newly imposed online voting for OFWs in the upcoming national election? I'm anxious that it might be vulnerable to hacking. We talk about that already, palangga actually, with Attorney Glenn Chong. Intention nila yan. Pwede nilang ngang dayain, intention nila yan para dayain ang halalan. But, we'll talk about that later. Maybe I will invite Attorney Glenn Chong para ma-update natin yung ganyang, kasi, napag-usapan na namin even nung mga nakaraan ilang beses. But this time, let's talk about that later with our guest. Okay, sabi ni Shelly, Miss Maharlika, watching from New York po. Wow, thanks for supporting Tatay Digong, praying for his health and justice to bring back home sa Pinas. Salamat rin po, and I'm praying rin for safety sa lahat ng nagta-travel dyan sa Dahig. Godspeed. Thank you, Shelly CMM. Si Ka Iscoela, thank you so much. Ayan ang comment. Thank you so much for all your help. Really need your help at this difficult time. So, I appreciate it so much sa lahat po ng mga palangga ko na nagpapaabot ng help. Thank you very much. Okay. Now, ngayon, mga kababayan, so, balik tayo dun sa travel. Si Inday Sara, hindi siya nag-travel dito para magpa-cute katulad ni Bangag. Nag-travel siya dito para hindi lang protektahan ang Pangulo Duterte na tatay niya, kundi protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkidnap ni Bangag kay Pangulong Duterte. Ipinagkanulo ang Pangulong Duterte gamit ang iligal na pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas o kapangyarihan niya para
mag-ready ng private plane para isakay o ikidnap ang Pangulong Duterte, pakipag-alyansa niya kay Torres sa mga tiwali. Hindi lang ito usapin patungkol kay Pangulong Duterte, ito ay pagpapakita, kaya nandito si Inday Sara, to protect all of us, na dapat hindi na ito maulit ang pangkikidnap sa kahit kanino mang Pilipino. Diba? So yun. Ngayon, itong mga bangag dyan sa Malacanang, apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Kung pwede nga lang, di ba, isang buwan. Okay? O buong taon. Kaso lang, yung mga kapamilya nyo doon, dapat silang bigyan ng bagyan ng ayuda ng gobyernong bangag para hindi na sila umasa sa inyo. Which is yan naman talaga ang dilema nating mga Pilipino, kaya tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil ang ibang mga kamag-anak natin walang ganong opportunity na makapaghanap buhay dahil nga instead na yung pera ng gobyerno ay ilaan para sa mga development projects or mga livelihood programs, ay hindi nila nilalaan, kundi ninanakaw nila at kumukuha sila ng kaperangkot na pang-ayuda para bilhin ang boto ninyo.